Good morning! Long time no see. So it has been a while since my last vlog. Pasensya na, medyo na-busy. Tsaka wala ring maisip na content. But anyways, gusto ko lang i-share sa inyo yung kung ano nang lagay nung box type ko sa hinabahaba ng panahon na hindi ko siya nagamit. So pakita ko lang sa inyo kung ano na itsura niya. Ayan na siya. Kinain na ng alikabok talaga kasi dito sa amin tabi ng daan, kaya almost everyday mayroong layer ng alikabok na nadadagdag dyan. Since nung huling car show hindi ko na siya nagamit. Ayan o. Dahil sobrang init ng panahon, mahirap gamitin to, especially walang tint. May aircon naman siya pero yung nga walang tint, grabe yung init ng araw, hindi magamit. Para na siyang barn find. Tingnan natin tong likod. Ayan grabe, kapal. So hindi ko naman siya pwedeng almost every day or every other day or weekly ko siya i-car wash. Kasi sa mga edad ng kotse natin ngayon, pag lagi mo kina-car wash, yung mga singit-singit niya na may kalawang ay parang pinapakain mo lang ng gusto yung mga rusted areas. Kaya ang tendency, kakalat ng kakalat, dadami ng dadami yung kalawang pag lagi mo siyang hinuhugasan ng tubig. Sa lagay naman niya ngayon, hindi naman advisable na punasan dahil magagasgas naman yung pintura, dahil nga itong mga alikabok pag pinunasan mo yan sigurado gagasgas sa pintura. So ayaw ko naman siyang i-car wash ng i-car wash tapos hindi ko naman gagamitin, tapos mag-aalikabok na naman, tapos ka-car wash na naman. Ayun nga, gaya nung nasabi ko, iniiwasan kong iniiwasan kong mag-introduce ng moisture sa mga, kung may singit-singit man diyang kalawang, mahirap na, baka magtuloy-tuloy. Pero pinilit ko namang mawalan ng kalawang to during the restoration process. Lahat ng pwedeng ma-eliminate na kalawang i-eliminate namin. Ni-rust treatment namin, tsaka sinil ng waterproofing spray. Silipin natin yung makina kasi mayroong gap dito. Talagang tinaasan ko yung hood dito sa part na to para may ventilation yung engine kasi nga masyado mainit. Ang downside, papasukin ng alikabok. Tingnan natin kung ano itsura ng makina. Ayun, sabi ko na pinasok na alikabok din. So ini-start ko naman siya siguro mga once every 2 weeks. Pinapabayaan ko lang siya mag-idle ng mga 5 to 10 minutes and then shut off engine. Ganun lang. Alikabok. Subukan ko i-start. Alaman natin kung mag-start pa. By the way, bumili na nga pala ako ng bagong battery. Yung dinonate sa akin ni Mr. Isidro Ramos. Shoutout nga pala, Kuya Ed. Sana nasa mabuting ang kalagayan dyan. I'm still hoping to meet you in person one day. Sana pag napasyal ka rito sa Pilipinas ulit, sana mapasyalan mo ako rito. By the way, yung dinonate mong battery, thank you very much. That was 2, 3, 4 years ago, I think. Nag-expire na. Kaya namili na ako ng kapalit. Hindi naman siya Motolite. Medyo mahal kasi yung Motolite. So ito na lang binili ko. Ultra Plus ba yun? Nasa lang siya, 3,500 minus 400 doon sa luma kong battery na tin-trade in ko. So 3,100 lang ang binayaran ko dito. 2SM na siya. Okay, let's start. Tingnan natin kung mag-start.
konti aircon. Okay. So pag cold start, naglolo ko yung RPM, hindi siya gagana. Pero pag ginagamit ko na siya, bigla naman na siyang gagana. Hindi ko pa nasisilip kung anong diferensya niya. Okay, tingnan natin. Kagaya din ng blue na box type ko, yung nabenta ko recently. Yung alternator nito is pagkaka-start mo pa lang, hindi pa siya nag-activate. Kailangan bombahin mo pa yung gas ng konti. Pipitikin mo lang yung accelerator ng konti para mag-activate yung alternator. Hindi ko alam kung bakit ganun eh, kaya minsan nakakainis din. Pero wala eh. Pitikin natin konti. Oh, yun na, 13.7. So kumakarga na siya. So as I've said, hindi gumagana yung RPM. I-reset ko. Merong reset button dito sa ilalim. Tingnan natin kung gagana ulit. Ayaw pa din. So maya maya yan, gagana na yan. So pag sinipag, ayaw kong i-engine wash. Punas-punas lang kasi pag ini-engine wash hindi nakaka-experience na ako pag in-hose down ka ng tubig nagkakaroon ng diferensya like namamalya or I know na palibasa siguro hindi ko tinuyo yung mga connection yung mga nabasa na electrical pero ano eh very risky pag binasa ng tubig kaya ako kung kaya naman sa punas pupunas-punasan ko na lang. So it's still running smoothly. I-check ko lagi dito sa connection na sa may fuel rail kasi itong connection ng inlet tsaka outlet merong o-ring yan sa loob. Pag pumalya yung o-ring na yan magli-leak ng gasolina kasi high pressure yan eh. Kaya lagi kong chine-check dito kung mayroong leak, kung basa. Dito rin wala naman. So mahirap na kasi pag nag-leak ang gasolina lalo na habang umaandar ka eh hindi malabo na magliyab yan, masunog yung kotse. Kaya yan ang number one na priority ko na lagi kong chine-check bukod sa coolant, sa oil, brake fluid eh yung leak nga ng fuel. Ayan na, medyo bumaba na yung minor nya. Nakakamiss din gamitin kaso nga lang sobrang init talaga. So most probably gagamitin ko na lang to pag may time sa hapon kaso nga hindi rin ako pwede sa hapon dahil sundo sa anak ko sa school. Minsan naman sumasama sa campaign ni kuya ko na tumatakbo sa election. Kaya let's see kung kailan ako makasingit ng oras para magamit. Nakakamiss na rin kasi. And also masarap nang gamitin dito sa amin yan dahil asfaltado na yung daan. Ganoon. Sinipag ililinisin ko na siya ulit. Tingnan ko kung gumagana pa yung aircon, kung malamig pa rin. Lumalamig pa rin naman. So pagbukas ang aircon 13.3 ang voltahe. Pagbukas ang headlight 13.1. Pwede na rin.
by the way, nag-install nga pala ako ng HID headlights. Ayun yung tawag dito. Basta yun. High-low H4. Maliwanag naman siya sa gabi. Okay, so okay na yung andar niya. Patayin na natin. Sayang yung gasolina. Medyo mahal ang gas, kaya tipid-tipid muna. So yung temperature niyan steady sa kalahati. Ngayon wala pa sa kalahati, kaya hindi pa nag-activate yung radiator fans. Pero so far naman, pag ginagamit ko to, steady lang siya sa kalahati. Tsaka alaga sa coolant. Ayaw pa rin gumana ng RPM. Yun, medyo gumagana na. Ayan, ganyan siya. Tapos biglang gagana ng maayos. Tayo na natin. Mga naka-line up na plano ko rito is ipipinturahan ko tong mags. Okay naman siya para sa akin, pero gusto ko lang ng new look. Pinag-iisipan ko pa kung body color, kung ganitong kulay dito, yan, yung buong yan hanggang dito, or gold. Hindi yung dark gold, yung light gold na matte. Pinag-iisipan ko pa. And then baka swertehin ako, maka-tisod ako ng chin. Balak ko rin kapitan ng chin dito. Yun ang mga naka-line up na mga vlogs ko sa mga darating na araw. Subukan kong sumakay dito sa likod. So the whole time na nagawa ko tong Lancer ko, never pa ako naging passenger dito sa likod. I've been a passenger in front nung dinrive to ni Tito Gary B, pero dito sa likod hindi pa. So medyo I can say na okay na rin yung legroom sa likod. Headroom okay na okay, pero hindi ko pa na-feel hindi ko pa na-feel maging passenger sa likod. Looking forward na ma-experience ko. So siguro pag may tropa or ibang tao na pwede mag-drive nito, itatry kong i-drive niya para ma-feel ko yung sinasabi nilang difference ng 4G32 carb engine sa 4G63 EFI na 2.0. Kasi as a driver, medyo ewan ko baka ako lang, ay medyo hindi natin na-feel yung difference unless na ipupush talaga natin. Pero as a passenger, alam ko ramdam na ramdam ka agad yung tinutulak ka sa sandalan ng upuan, di ba? So gusto ko rin ma-feel yan sometimes. So it's holding up pretty well naman after 4 years since nung na-complete ko tong restoration 2022. After 3 years of completion, okay pa rin naman, walang nagiging issue. Diyan sa likod, okay naman. Rust, wala akong nakikitang rust. Maliban sa mga maliliit na paint bubbles dito sa trunk, meron na. Ewan kung makita nyo. Kaso hindi makita. Saka ko na lang ipakita pag ayan. Kita nyo? Yun. Ito. Meron. Nagkakaroon siya, maliliit lang ng mga bubbles, pero hindi ako concerned dyan. Ang concern ko is kalawang. So far wala naman ako nakikitang kalawang. So
Meaning to say na effective yung mga ginawa kong measures para mag-prevent yung pag-spread or pagbalik ng kalawang. Ito, meron din maliit dito eh. Saan ba yun? Ayun. Ayan o. May maliit na pantal. Pero overall, happy naman ako at bumibilang na siya ng taon na okay pa din. Siyempre, bago ko tapusin itong video na to, shout out muna kay Engineer Mario Basa Febrero at happy 60th birthday Engineer Dario Torales ng Arabian Arrows Al-Kubar, Saudi Arabia. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po at ingat kayo dyan mga kabayan. Shout out sa inyo.